Welcome mga palangga! It's another day, it's another version of my kitchen addiction. At today, gagawa tayo ng red bean paste bread. Ayan, ibinigay ko na dyan sa screen yung ating mga sangkap na gagamitin sa today's bread na gagawin natin. Umpisahan yung lahat. Gagawa muna tayo ng ating milk and yeast combination. Lagyan lang natin ng 1 tablespoon ng granulated sugar, yung ating prepared milk na 1 cup. At ihalo natin yung ating dried active yeast. Tapos, halo-haluin na natin at takpan natin ng cling film at iset aside para mabuhay yung ating yeast. Kapag bumubula na po siya, ibig sabihin buhay yung ating yeast na ilalagay sa ating bread. Pero kapag na-noticing nyo na matagal nyo na siyang sinet aside pero hindi pa rin siya bumubula, ibig sabihin, palitan nyo po yan kasi hindi po siya aalsa. And then on the other, in the clean mixing bowl, il-mix na natin lahat ng mga dried ingredients. Mix na natin yan, yung ating mga flour, baking powder, sugar, baking soda, tapos halo-haluin na natin yung ating salt. Tapos, pagkatapos natin haluin, nilagay natin yung ating mga wet ingredients, yung ating egg, butter, tsaka yung ating sinet aside na mixture ng ating yeast. Ayan. Then, lagay natin sa ating stand mixer. At always remember na pag ginamit natin yung ating stand mixer, kailangan nating mag-start sa pinaka low speed. Kasi kapag agad-agad natin ginamit yung high speed, madaling masira yung ating stand mixer. And then, always remember yung golden rule ng pag-need ng flour. Kapag sobrang wet yung ating flour, you need to add a little bit flour para ma-achieve nyo yung consistency na gusto ninyo. But if you want it like soft, very soft bread, it's okay na medyo sticky yung ating dough kasi kapag ka naluto yan, sobrang soft niya po. But if you don't like it, you want it like a little bit harder or mas gusto niyo yung hindi masyadong floppy, you can add some more flour. Ayan. So, kinuha ko na siya at transfer ko sa isang colander na medyo nilagyan ko ng 1 kutsarang oil para hindi siya masyadong dumikit kasi halos na pa po yan siya. Takpan na natin ng cling foil at iset aside natin, paalsahin natin ng at least 1 hour. Ayan. And then, na-prepare ko na pala yung ating 1 can ng red bean. Ayan yung red bean. Pwede kang gumamit ng munggo. Yes, pwede talaga yan. So, kasi hindi available yung munggo dito sa amin. So, ginamit ko yung red bean. At saka, hinugasan ko lang siya ng malinis sa tubig. At, nilagay ko sa ating pan. At nilagay ko na yung ibang ingredients niya. Yung half cup ng granulated sugar at half cup ng brown sugar, tsaka 2 cups, at least 2 cups of water. Kasi mamaya magre-reduce naman yan yung water. And then, haluin lang natin siya yung medium heat at tsaka antayin natin hanggang mag-caramelize. Medyo mag-caramelize yung ating sugar or yung ating sabaw at malambot na yung ating. Actually, hindi naman masyadong matagal yung paglaga ng beans kasi malambot na po siya. Kunting laga na lang siya. Antayin na natin na lumapot yung ating water na nilagay sa ating red bean. Tapos pwede niyo po siyang palamigin ng kaunti at i-mash natin sa ating chopper. Kapag wala naman po kayong chopper,
pwede kayong gumamit na lang ng kutsara at i-mash nyo lang po siya. Madali lang naman po siya kasi malambot naman po yung ating beans. Pakuluan lang po yung beans. The same process po kapag gumamit kayo ng mung bean or munggo. The same process po, pakuluan nyo lang po siya hanggang lumambot siya at i-process natin sa ating chopper or pwede siyang durugin gamit yung spoon or kutsara hanggang madurog siya na parang paste yung parang magiging paste na yung itsura niya. And then sa malinis na tabletop, magninid na po tayo ng ating flour. No, ating dough, I mean. Yan, inid na natin yung ating dough. If you have noticed, umarsa na po yung ating dough at hindi na po siya kumaapit sa ating mga kamay. Yun ang indication na perfect yung inyong ginawang dough. Ayan. Kapag hindi na siya kumaapit sa inyong kamay, kapag need na kayo, hindi na siya kumakapit, ibig sabihin, perfect yung pagkagawa niyo ng dough. Pero ako, nilalagyan ko pa rin siya ng kaunting flour sa surface kasi para ma-avoid yung konting pagdikit niya doon sa surface para malinis din yung pagkagawa natin. At ma-avoid yung pagiging dry na ating flour. Ayan. Hinati ko po siya sa dalawang part. Yung isang part ay gagawin po nating red bean paste loaf at yung isa ay gagawin natin ng isang different na design, yung pabilog lang siya. Ayan. Sana may matutunan kayo sa aking ituturo sa inyong sa araw na ito at pwede lang kayong mag-observe para kapag kayo nang gumagawa, alam niyo na yung ano yung gagawin ninyo. Actually, hindi naman po ako perfect. Siyempre, I just want to encourage people to choose home-cooked food than to buy. Kung alam naman po ninyo na paano gawin yung isang bagay, ba't pa kayo bibili, di ba? Mas makakatipid po tayo at mas masarap po yung pagkain natin kapag tayo po mismo yung nagluluto kasi sigurado tayong malinis at healthy yung mga sangkap na gagamitin natin. Pagkatapos pala ma-spread yung red bean sa ating dough, i-fold lang natin yung i-roll lang natin yung ating dough, tas i-twist natin pa at ilagay sa ating baking pan na pang loaf. Ayan. Tapos takpan natin siya at i-rest natin ng mga at least 1 hour again bago natin siya i-bake. At ang natitirang kalahating mixture na ating dough ay gagawin nating isa pang design na actually madali lang siya. Just to follow the steps kung paano ko siya gawin para magawa niyo po siya. Actually, you are free to choose whatever design you want. But as of now, ito lang yung naisip ko na design na kung paano maging pleasing yung ating bread mamaya kapag naluto na siya. Ayun, pagkatapos po natin na lagyan siya ng red bean paste, i-roll na po natin siya at after ko pa siya na lagyan ng slit ko, konting maliliit na slit, mamaya pinaluto po siya, maganda po siya tingnan. Tapos pa-round lang po natin siya at itabi at paalsahin pa rin na at least 1 hour tulad ng ating loaf kanina. And then, ayan, yung ating loaf after 1 hour, ganyan na po yung itsura niya. At sa pamamagitan ng ating sharp knife,
pwede na lagyan po natin siya ng slit. Kasi pagka mamaya pag naluto na yun siya, bubukain siya at ang ganda po tingnan. Ayan. Mega love shout out para sa aking mga tatlong natatanging members na patuloy sumusuporta sa aking channel, si Joy TV channel, si Rito Mix Vlog, at si She80 TV. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga palangga at sa lahat ng bubuo ng Team Coffee Mates. Maraming salamat sa patuloy na suporta. At magbuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. And then sa Team Ayuda, sa lahat ng bubuo ng Team Ayuda, maraming salamat sa inyo. Mga taga Team Baldados, maraming salamat sa inyo. Sa patuloy na pagsusuporta sa aking mga videos at sa lahat ng aking mga subscribers. At patuloy na kahit hindi subscriber, patuloy sumusuporta sa lahat ng aking mga videos, pabalik-balik na nanonood dahil mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Mahal ko po kayong lahat. Sana wag po kayong magsawa na tangkilikin ang sariling atin. Ayan. Maniliit lang po tayo na content creator. Pero marami po sila matututunan sa atin. Ayan, mabuhay po tayong lahat. Thank you so much for watching mga palangga. At see you next time. At salamat sa patuloy na pag-support sa aking mga videos. Kita-kita tayo ulit. Bye!